So tuluyan niyang gumawa na at kumilos na ang SMB mula sa pag-trade ng player nila. Matatanda ang last conference at season sa 49th season ng PBA Commissioner's Cup, isa na yata ito sa pinakapangit na naging kampanya nila sa kanilang team, na kung saay sa haba ng panahon muli naramdaman nila ang maagang pagkalaglag sa liga sa elimination, na kung saay hindi man lang sila nakaakyat sa playoffs. Ang matindi pa nga dito nakailang palit pa sila ng import pero wala pa rin nangyari. So nito lang sa pinaka-latest na balita mula sa kampo ng Beermen, gumawa ng hakbang ang SMB para sa pakikipag-trade ng players, na kung saan ay binitiwan ng SMB si Evan Nava and season 50 second round pick para makuha ang big man forward center na si JM Calma. Batay sa report, the PBA Trade Committee approved the trade on Wednesday. So matatandaan namang si JM Calma nag-recover mula sa isang ACL injury. At inaasahan nga ngayong Beermen player na ito inaasahang magiging backup big man ito ni Junmar Fajardo. So si JM Calma, sa mga hindi nakakaalam o hindi familiar, ito nga po may taas na 6'6", 27-year-old. At etong si Evan Nava, ito yung player na nakuha ng Northport kapalit ni JM Calma. Ito nga po former number 12 pick noon ng SMB sa 49th season draft ng PBA, na kung sa ay hindi nga ito nasilayan man lang maglaro sa SMB this Commissioner's Cup. Pero huling nakitang maglaro ito sa SMB noong Game 5 pa ng PBA Governors Cup Semifinals kontra Ginebra. At dito tayo sa kampo ng Barangay Ginebra. So para sa atin ito dapat ang binibigyan ng tsansa or break ng Barangay Ginebra. Yung gaya ni Paul Garcia, isang athletic guard na sanay kahit na sa larong international man yan or local basketball. So si Paul Garcia, kapansin-pansin na nalagay ito sa reserve list dito sa Ginebra. Bagamat na nasa reserve list nga po ito, sa ensayo mo lang talaga siya makikita na naglalaro para sa Ginebra. At pag regular, andun siya sa sideline siya para sumuporta. So si Paul Garcia isang player na nooy pumukaw na rin sa atensyon nila Coach Tim. Balita pa hindi ito pala noon parte ng plano talaga na kuhain noon sa draft. Kaya lang nang makita ni Coach Tim, nooy pumukaw nga po sa kanyang mga mata ang pagiging hustle player na may shooting araw at depensa pa, na kung saan nasaksihan ito nung mapalaban nga rin sila kontra Taipei Kings, na nakita nga po kung gaano kahusay ito. Kaya di na tayo magtataka kung bakit nabigyan nito last year ng Ginebra ng 2-year deal. Bukod doon, kumpara pa nga po yan ni Coach Tim Cone sa player niya dati na sa PJ Simon. So si Paul Garcia nga po, siguro kung hindi loaded ang Ginebra sa player, possible ma-activate ito. Pero sana ngayong All Filipino mabigyan na ng chance at makapaglaro ito, dahil versatile guard nga rin po ito na may kakayahang makapagbigay boost sa Ginebra na minsay nagawa na rin naman niya. At dito tayo sa isang player na napabalitang nagre-request na daw ng trade. Ayon nga sa nabasang post natin nitong sa Inside of the PBA credit po, Robert Bolick nag-request na ng trade sa NLEX. Hindi ito April Fool's post. Player wants to be traded ASAP. He no longer wants his present coach. Clue, kamukha ni Redford White. Source, Sir Snow Badwa. So kung si Bolick man ito, nakakapanghinayang naman para sa NLEX. Husay pa naman ito, especially sa opensa. Masipag at shooter talaga. Biruin mo magka-player ka ng gaya niya na kayang gumawa per game ng 23.54 points per game, 3.46 rebounds per game, and 7.85 assists per game. Malaking bagay na ito. So kung ang dahilan lang ay ang coach, baka pwede namang maayos pa ito, dahil sayang yung gaya ng mga ganitong isang Robert Bolick. Iba kasi yung nagagawa ng impact sa court ng isang Robert Bolick Yung bang bibihira mo makita sa ibang player yung kakayanan niya. Ika nga, small but terrible. Si Reynam Batak, inaming si Jason Castro, motivation niya kaya siya nanalo ng PBA Finals MVP. Matatandaan naman ng finals na kahit nga injured si Jason Castro, pinakita nito yung kanyang pagsuporta para sa team ng TNT, na kahit hirap pa ito maglakad,
talaga namang pinilit niya na makapunta sa nasabing finals na to. Kaya naman itong si Ray Nambatak ay isa sa naging saksi rito, na kung saan itong si Nambatak inamin ding naging mentor niya pala si Jason Castro, na naging extra motivation niya pagdating din sa mga advice sa kanya nito. At kaya nga raw naging ganun yung laro niya. So kaya naman pala, biruin mo 19.9 points per game, 3.1 rebounds per game, and 3.4 assists per game with 1.0 steals per game, ginawa niya sa best of 7 series na ito, na kung saan nakuha niya ang Finals MVP award, na ito inspired by Jason Castro. At dito tayo, kung dati ang Big 3 ng Ginebra itong sila LA Tenorio, Stanley Pringle, and Scottie Thompson. Ngayon, bago na. Andyan na ngayon sila Stephen Holt, RJ Barrientos, and Scottie Thompson, na siyang inaasahan nga ngayong magiging big impact sa season 50 ng PBA Philippine Cup para sa team ng Barangay Ginebra San Miguel. So si Scottie Thompson nga, may taas itong 6'1" at may edad na 31-year-old, at ganito nga ang kayang laro niyang gawin para sa Ginebra. Stephen Holt may taas na 6'4" at may edad na 33 years old, at ganito nga ang kayang laro niyang gawin para sa Ginebra. RJ Barrientos may taas na 5'11" at may edad na 25 years old, at ganito nga ang laro na kaya niyang gawin para sa Barangay Ginebra.
Bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.